yung tawagin ka ng Rodrigo, ibig sabihin, that's a sign of closeness. May mga nagsasabi na, ano, hindi daw close si Trump at President Duterte. I disagree. Bakit ka tatawagin ng US President kung hindi ka believe sa kanya? Di ba? Magkaibigan. Alam natin magandang magkaibigan. relasyon ni PRRD kay Donald Trump, Marlon. Wag natin kalimutan nung sinabi ni sinabi ni Trump na gustong-gusto niya si PRRD, di ba? Sinabi niya kay ano yun you tell Duterte, sinabi niya to kay dating Executive Secretary Bingbong Mejaldea na you tell President Duterte that I like him. So ngayon, pag nagkita kaya si Trump saka si E.S. Lucas Bersamin, ano sasabihin? You tell Marcos Jr. that I hate drugs. Patay tayo dyan. Yari tayo dyan. What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan sina Sir Marlon, Miss Pam at General Macanas mga kababayan. Napapraning na naman, kabado na naman ang bangag na administrasyon. Yan ang balita natin ngayon. Paano ba naman kasi ang kaibigan ni Tatay Digong, no, na presidente na si Trump muling nanalo sa eleksyon sa US. Na ngayon kaysa na-highlight itong si Bongbong Marcos, no? Mukhang na-highlight pa itong si Duterte sapagkat may mensahe itong si Trump sa ating dating Pangulo na si Tatay Digong. Na kung hindi niyo po alam, gustong-gusto, no, ni Trump ang estilo ni Duterte. Partikular na nga itong war on drugs campaign nito noong siya pa ang namamahala. Kung kaya naman ang malaking katanungan sa taong bayan, ano kayang klaseng mensahe ito, no? Na sana i-push o anyayahan pa, no, ni Trump si PRRD na tumakbong muli sa national election sa taong 2028 kahit maging vice presidente lamang siya ni VP Sara, no? Anong sa tingin nyo mga kababayan? Pero bagong lahat huwag nyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, mukhang hindi na umaayon talaga ang tadhana kina Liza Bonget Tambalos, no? At pumapabor ang panahon kina VP Sara at PRRD na ito palang pagkapanalo ni Trump napakalaking advantage na upang magsimula muli ang good governance ng mga Duterte at maibalik ang kapayapaan sa ating bansa laban sa kriminalidad, korupsyon at droga na ngayon nangyayari na naman sa bangag na administrasyon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang personal relationship ni US President-elect Donald Trump at saka ng ating minamahal na Tatay Digong. Okay, habang binabasa ko yung mga comment section sa aking mga vlog kahapon, merong nag-comment ng ganito, si Kristen Canonce. Sabi niya, basta isa sa hindi ko malilimutan na napanood ko na interview kay Trump, sinabi niya sa kanyang mga anak almost every day. So, quote, never take drugs. Don't drink alcohol. Don't smoke. Enjoy your life. Okay? Amang-ama siya talaga. He hates drugs. Kagaya ni Duterte. Okay ito I hope this is true. Kasi conservative ito si Trump. Republican nga, Bible-based, ganon. Karamihan sa mga sumuporta na bumoto kay Trump, mga professing Christians. Kasi ang mga Republicans, yon conservative, more on kung ano ang sinasabi sa Bible, yun ang kanila. Kabaliktaran dito sa Democrats, very liberal pro-abortion, hindi na masyadong naniniwala sa salita ng Diyos. Kaya amang-ama talaga si Trump kasi Bible-based yung kanila. Dito sa do not take drugs. I hate drugs. So, parehas talaga sila ni Tatay Digong. Yung anak namin sa US, noong una sabi nila, ayaw na namin bumoto. Ayaw namin kay Trump, ayaw din namin kay Biden. Sabi ng aming mga anak sa US. Kaya lang kagabi, habang nag-chat kami sa aming chat group, bigla yung anak ko, sabi niya,
Ayoko sanang bumoto. Kaya lang, bumoto na lang ako. Sabi ng anak ko doon. Binotohan ko na lang si Trump. Kasi ayaw ko doon sa kabilang side dahil yung mga policies nila puros anti-Bible. Yung meaning Kamala Harris, yung Democrats. Lumalabag sila, yung mga policies sa katuruan ng Biblia, isa na yan yung abortion. Isa na yan. Kaya dito makikita mo si Trump is kaparehas yan ni PRRD na I hate drugs. Yun, yung parehas sila ng leadership style. Okay, dito naman sa Correct. may post ngayon si Crescent Laurita Chu. Tell Rodrigo, I like him very much. So, ibinalik nila yung statement ni President Trump nung siguro yung pagbisita niya sa Pilipinas. Kasi nagpunta siya dito eh. Former President Rodrigo Duterte and former U.S. President Donald Trump, who is currently leading the U.S. election, has been good friends through the years. Trump has expressed his delight in PRRD's tough leadership. So ito, balita ng Inquirer.net. Latest global nation stories. Trump tells Midaldea, tell Rodrigo I like him very much. Para bang, I don't know, na-mesmerize siya na ano siya sa style ni PRRD na talagang, kaya nga in-invite niya noon in-invite ni President Trump noon si PRRD na magbisita sa Washington DC. Hinindian lang, hindi lang pinagbigyan ni PRRD. So, ito ngayon, I like him, tell Rodrigo, I like him very much. Okay, so, anong mga comments dito sa post? Mantakin niyo yun mga kababayan. Newly re-elected president na si Trump ang nagsabi nun. Kitang-kita naman kasi na kahit pinagmumura ni Duterte itong mga kano at sinasabing tuta siya ng China, hindi pa rin naalis sa kaisipan nitong si President Trump kung gaano kagaling bilang presidente itong si Tatay Digong. At hindi naman may kakakaila yun mga kababayan. Sapagkat tayo mismo naramdaman ang kapayapaan, hindi lang sa pagsugpo ng krimen at droga, kundi dahil napanatili din niya ang international relationship sa pagitan ng China at Amerika. Ganyan kagaling ang tatak Duterte. Post ni Crescent Laurita Chu. So sweet si Trump. Ha ha ha. Si Denmark Farmers. Sir, help Philippines will be great again. Ito, Ayen Gia. Sabi niya, first name basis si Tito at Tatay. Yung tawagin ka ng Rodrigo, ibig sabihin, that's a sign of closeness. May mga nagsasabi na, hindi daw close si Trump at President Duterte. I disagree. Bakit ka tatawagin ng US President kung hindi ka believe sa kanya? Di ba? Si Jessa Tomis Basia, sabi niya, I really love if it is true. Pero true kaya na friend sila? Ito na yung sabi kong nagdududa. Di ba si BBM friend din sila, PRRD dati, yung meron pa nga siya favor nakuha dito, then turning out na mangga, budo lang. US President na yan, makukuha niya kay tatay natin. Ako, naniniwala ako na there is a special bond between Trump and Digong because of their personality. Tingnan nyo si Tama. US President Barack Obama, nung siya pa yung nakopo, di ba, minura-mura siya ni PRRD. Galing doon sa, I think, ASEAN Summit. Nandun silang dalawa. Pinasaringan niya, in a briefing, nandun si Barack Obama. Sabi niya, huwag kayong magmalinis. Nag-briefing si PRRD, tignan nyo ang ginawa nyo sa amin sa Pilipinas. Noong Philippine-American War. Ang dami nyong pinahirapan ng mga kapatiran naming Muslim sa Hulo. Pinakita niya yung Hulo Massacre. Nako, napahiya si Barack Obama. Kaya lang, hindi na lang siya nagsalita kasi mumurahin na naman siya ni Digong pag magsalita. Tumahimik si Barack Obama. Bakit nang biglang nanalo si Trump? Trump spoke sweet words, kind words to PRRD. Tapos, in-invite pa siya na magbisita sa White House. You see? Tama. Gaano katigas si PRRD? Wala lang. Init siya pero wag na. Kaya lang, nagbisita si Trump sa Pilipinas. Siya ang pumunta dito. Yun, nagka-daupang palad sila. I believe.
mayroon silang special ban. At yun na nga no, mga kababayan, narinig natin si General Bacanas dito sa magandang relasyon nga no, ng bagong presidente ng US na si Trump at ang ating Tatay Digong. Na ngayon ni atin naman pakinggan itong sina Sir Marlon at Miss Pam dahil sa pagkapanalo ni Trump, mukhang kabado na naman sina Marcos Liza no, sa pangyayaring ito sapagkat tila pabagsak ang tore sa kanila at hindi umaayon ang tadhana sa balak nilang pamahalaan ang bansang Pilipinas sa mahabang panahon. Overwhelmed kaya ang Marcos Jr. ngayon sa pagkapanalo ng isang Trump sa Overwhelmed Amerika? sa ano? Sa kaba? Sa kaba. Kumbaga sa salitang adik na prapraning. Bakit natin sinasabing kinakabahan siya? Alam nating lahat, Marlon, na nagsimulang mag-flip yung foreign policy ng isang Marcos Jr. when he visited in 2022 New York for the UNGA, United Nations Kasama ka General ng PAG, Assembly. di ba? Yes, oo. And then, when he returned to Manila, nag-start na mag-flip na yung foreign policy niya. He started partnership with the Americans for EDCA sites, additional EDCA sites, and then pinaypayan yung issue sa South China Sea and all. Tapos, American troops started coming into the country, yung talagang minamarkahan nila yung mga base nila, and then, he started talking ill of China, yung partnership nag-suffer, wala nang diplomatic relations na nag-exist, di ba? So, sa madaling sabi, kinalimutan niya talaga yung pinangako niya. kinalimutan niya yung Pinangako, niya. kinalimutan niya yung covenant na ibinigay sa kanya ng 31 million na Pilipino na bumoto sa kanya. Na napaniwala niya na magiging kakampi siya sa lahat ng bansa Yes. at wala siyang kalaban kahit isa. Dahil after ng US trip niya, biglang-bigla, naging kaaway niya na ang bansang China. O ngayon, Marlon, na Ngayon, sino nagsasuffer mga kababayan sa mga kayabangang ginagawa ni Bongit, no? Na minamata niya ang bansang China. Di ang ating mga mangingisda, mga kababayan, ang mga Coast Guard natin na nagbabantay ng payapa dyan, nasa leader talaga yan. Kung gusto talagang maayos ang gusot, mag-usap ng maayos. Kamukha ng ginagawa ni Tatay Digong. Ngunit anong ginagawa ng bangag na administrasyon? Wala. Busy sa pangungurakot, sa pagpupulburon. ang presidente ay nag-iba at iba ang mga adhikain nito kumpara sa adhikain na binield ni Marcos Jr. and Biden. So, how do you now shift back, di ba, to being nice to everyone and being friends to all and enemy to none? We all know that medyo may sugat na yung relasyon sa China di ba? Paano mo ngayon aaluin ulit ang China para i-offer na magkaroon tayo ng trade, magkaroon tayo ng diplomatic relations muli, patawad sa mga sinabi namin and all, pag-usapan yung the way Duterte did it, di ba? Pero alam mo, Pam, yan ba ngayon ang priority niya kayong gagawin? Ngayong nanalo na si Trump? Okay, sige. Sa personal niyang pakay, kung bakit bigla siyang bumaliktad sa pabor sa Amerika. Hindi Ayun kaya na nga. problemahin niya yung paano na lang yung mga sinasabing pros and cons sa paano niya makukuha, di ba? Mm-mm. So, paano na lang yung nag-iisang sandigan niya na bansang Amerika na kaya hindi siya kayang pabagsakin ng kanyang mga kritiko ngayon, na mga galit na military officials and AFP members, dahil may naka-back up sa kanya si Uncle Sam. Paano na lang yun? Anong paraan ng himod-pwet ang gagawin niya ngayon kay Trump? Correct. Ang abangan natin dito, yung parehong congratulatory message nila ni Marcos Jr. at saka yung congratulatory message naman ni PRRD. Correct. Magkaibigan. Alam natin magkaibigan. magandang relasyon ni PRRD kay Donald Trump, Marlon. Huwag natin kalimutan nung sinabi ni Trump na gusto niya si PRRD, di ba? Sinabi niya kay you tell Duterte, sinabi niya to kay dating Executive Secretary Bingbong Mejaldea na you tell President Duterte that I like him. So ngayon, pag nagkita kaya si Trump saka si E.S. Lucas Bersamin, ano sasabihin? You tell Marcos Jr. that I hate drugs. Patay tayo dyan. Dari Marlon. dyan. Dahil ang anak ni Biden na si Hunter ay alam ko na nakasuhan to Saka drug abuse. Paggamit din. Paggamit, no? Ng illegal substance. Oo. So, merong ganong, alam mo yun, merong ganong parehong or common denominator itong dalawa Yep. na ayaw naman ng isang Trump, Marlon. Question, Marlon, no? Sino kaya sa palasyo natin dito ang maglalabas ng congratulatory kung alam naman nating lahat na hindi si Marcos Jr. ang presidente? Si babae? Saka tingnan natin gaano kaagap. Dahil sigurado ako, as we speak, Pamela, marami na mga, alam mo yun, mga presidente ng iba't ibang bansa ang nagpapalabas na ngayon ng pagbati
Hindi sa pagkapanalo. Tayo ba naglabas na, guys? Would you know kung Oo, nakapaglabas na tayo? Pamitanong din ako. Oh, nag-dinner na kami ha. Dinner na rin Pamitanong kayo. din ako. Oh, ano? Ano ba itong kinakain ko? Ano ba itong nilagay mo sa plato ko? Tofu. Tofu ba ito? Mm. Tofu na may harina? Okay. Breaded tofu. Thank you. Pop. Meron na nilabas si Marcos, di ba? Meron na ba? Ang nilabas? Anong sabi? Ano nilabas niya sarili niya? Trump doesn't smoke or drink, loves cola and hamburger. Yeah, very American talaga itong si Yeah. Trump, no? Hmm. Ayaw siya ng marami because of his class, Marlon. Yung bang ano siya, para siyang Vargas ba? Para siyang Duterte. But Yun he yung is the ano, Duterte of the elite. Binanggit mo yung common denominator nila. Si Trump, masyadong magaspang. Masyadong brutal magsalita. Hmm. At alam mo yun, what you see is what you get. Yes. Ganyan din ang PRRD na minamahal ng taong bayan. Na-congrats na kay Trump si Bangat. So, anong comment kaya? Oo nga no, let's see. Bati ka muna dyan, Marlon. Si Tongs Rivera, hello Miss Pam and Sir Marlon, watching from Tacloban City. Uy, hello po, mga kababayan natin sa Tacloban. Kamusta mga boboto ba kayo sa ano? Boboto ba kayo sa mga kandidato ng Bangag administration? Ay, ito, basahin natin. Sige, ikaw na lang. President Trump has won and the American people have triumphed. I congratulate them on their victory in an exercise that showed the world of the strength of American values. We look forward to working with President Trump on a wide range of issues that will yield mutual benefits for two nations with deep ties, shared beliefs and common vision, and a long history of working together. I am hopeful that in this unshakable alliance tested in war and peace, we will be a force for good, blazing a path of prosperity and amenity in the region and on both sides of the Pacific. This is a durable partnership to which the Philippines is fully committed because it is founded on the ideals we share: freedom and democracy. I have personally met President Trump as a young man, so I know that this robust leadership will result in a better future for all of us. Congratulations, President Trump. Wow. Founded on the ideals we share, freedom and democracy. Freedom na lang, Marlon. Pag-usapan na lang natin ng freedom of speech at ang kasalukuyang lagay nito. Oh, ang laki ng Si dagal. Trump. Si Marcos Jr. yun. Marcos Jr. May dagal. Di ba? Malaki pa yata sa cellphone mo, Pamela. Freedom and democracy. Marlon, ano ang estado ng freedom of expression and speech dito sa sa bansa natin? Ang estado, Anong sa estado? totoong buhay, Anong freedom ang sinasabi mo? wala. Nagugurgur. Oh. Ultimo mga social media accounts Yes. nila. Oh. Look at Sastro, ganito sa SOT. Oo. Diba? Tama. And Pam, hindi lang yun. Yung iba naman, yung mainstream media, hindi ka nga ginigipit, pero busal na busal naman ang Binabayaran. hindi dahil binusalan ng limpak-limpak na pera. Kaya nai-spin at yung angulo ng istorya. Yung tunay na Correct. yung tunay na balita, hindi nila nilalabas. Yes, dahil, bakit? Pag-aari na sila ng kumpanya ng isang Martin Romualdez. Ano mo nga naman, di ba, ibabalita ang mga kalokohan ng mga ito kung sila ang nagbabayad ng mga sweldo ninyo. Di ba? Yung That is a nag-iisang, very wrong thing to do. yung nag-iisang tumatayo na sana na independent media, di ba? Yung SMNI, ano Oh. ginawa nila? Oh. Wala, ginipit, sinikil nila. Yes. Hanggang tinuluyan nilang ikulong ang isang pastor, Apollo Kibuloy, na ang masakit, nung nakalipas na campaign, wala kahit isang mainstream media nakakampi ang Marcos Jr. maliban lamang sa SMNI. Tapos ang iginanti nila sa tulong na ibinigay ng SMNI ay ayan, tinanggalan ng prangkisa at ikinulong ang isang pastor Kibuloy. Ingrato nga. Hmm. Napaka-ingrato. Walang utang na loob talaga, no, Sir Marlon, Miss Pam. Hindi lang naman kay Pastor Kibuloy o sa Kingdom of Jesus Christ, kundi sa lahat ng sambayan ng Pilipino na nasaan ang mga pangako niya. Mga kababayan, napako dahil inuna ang personal na interest. Grabe talaga. Pinakamalalang presidente sa history ng bansang Pilipinas. Tamad na nga, bangag pa, pulboronik pa, san ka pa? Tignan mo na lang na ipinaglaban ng isang former President Duterte na mailibing sa libing ng mga bayani ang ama ng mga nakaupo ngayon, Marlon, ang Marcos Sr. Tapos anong ipinalit ninyo? Anong ginagawa ninyo sa anak? Diba? Binababoy nyo rin. Sobra. Oo. Diba? Tinanong mo, sorry. Oh. Ganyan din pagiging ingrato nila. Na alam naman natin lahat kung ano ang tinulong sa kanya ng isang Attorney Vic Rodriguez. Yes! Pero, di ba? Lalayo ka pa ba? Ang masakit, okay na yun. Tinanggap mo yung resignation ng isang Attorney Vic na hindi nasikmura yung ginagawang pakikialam ng asawa mo, Marcos Jr. Anong ginawa mo sa pagiging ingrato mo? Nung namatay po ang mother ni Attorney Vic Rodriguez, kahit text, isang pisong text ng pakikiramay wala kang binigay. Hindi ka na nga pumunta dun sa para magbigay pugay at respeto dun sa mga labi ng nanay ni Attorney Vic. May kahit text wala ka pong binigay. Hindi ka rin tumawag para ipaabot ang iyong pakikiramay. Ganyan ka ka-ingrato. Parang sukdulan yung pagiging masamang tao nitong mamang to. Tama. Yung pagiging tahimik niya is often mistaken na mabait siyang tao. Pero hindi eh. It only amplifies the truth na weak ka talaga as a person. No? Yung pagiging tahimik mo. Kahit unang-una, hindi mo tinindigan ng kaibigan mo. Pangalawa,
yung lahat ng mga nangyayari ngayon ay taliwas sa kung ano ang pinaglaban ninyo pareho nung kayo ay nangangampanya para humingi ng mandato ninyo ay ng mga botante na maging presidente ka. Di ba? Maliban sa pagiging wika, patunay lang ito na ang isang Marcos Jr., yung hinala ng mamayang Pilipino, ay gumagamit siya ng ipinagbabawal ng G. Kasi wala siya sariling issue. Nasa ugali na ng Pinoy ang pagtanaw ng utang na loob. Nasa ugali ng Pinoy ang, alam yun, yung pagkilala sa inyong samahan. Kung ano man yan, di ba? Kahit papano, ibibigay mo yan. Higit lalo kung malaki ang naiambag nito sa buhay mo, sa sarili mo, at sa pamilya mo. Agree. Ay, naku. So, pero Marlon ang eleksyon na nangyari sa Amerika ngayon, Marlon, will give hope somehow sa kinatatakot nating magiging mangyayaring eleksyon sa 2025 dito sa Pilipinas. Mapayapang nagawa ng Amerika eh. It was a close fight, yes. Two people competing na of quality, may mga magandang mga qualifications na tight pero peaceful na ganap. At pare-pareho kanya-kanya ang endorsement. Ang Kamala, dinumog ng Hollywood stars sa endorsement, Marlon, no? Ang Trump, nanatili lang kung sino talaga yung... Elon Musk. Ayan, Elon Musk. Number one si yan. Kamala, meron siyang Taylor Swift. Lahat ng mga na-involved sa PDD scandal. Diba? Pero, mapayapang nangyari. Now we see hope na kaya din ng Pilipinas. Yeah, and Pama, meron lang akong gustong ipunto. Hindi nyo ba napansin dun sa bagong mag-eleksyon nitong Martes, kahapon? Wednesday na rin yun sa Amerika eh. Wednesday? Sa Wednesday na. 12 Ano hours tayo lang yun? difference. Wednesday? 11 hours lang naman. Depende syempre sa time zone. Ang kapansin-pansin doon ng survey. Kasi kala natin, talagang sobrang dikit. Yes. At kala natin, mananalo pa ang isang Kamala Harris, di ba? Pero yung pala, Kamala Harris, yung pala, lumamang pa ang isang Donald Trump at hindi siya sobrang dikit. So, ang point ko rito, talagang may mga pagtatangka pa rin sa survey na kalikutin. Dito, sobra-sobra kung kalikutin ng mga surveys natin. Kung napapansin mo. Pansinin mo, ang balita ko nga, yung kay Congressman Marcoleta, hindi siya number 10. Ay, oo guys. Ito talagang surprise kami dito sa news na nakuha namin sa very, very credible source. Na number 1 pala siya. Number 1 siya. Lumakas ang ratings ng isang Congressman Dante Marcoleta nung ipinagtanggol niya sa Kongreso si VP Sara Duterte. At ang masaklap, nung lumabas siya na number 1 siya sa survey, ba kinalikot ang numero para hindi mapahiya ang gobyerno nito na talagang ganun pa rin ang impluwensya at ganun pa rin ang simpatsya at amor at karisma ng pamilya Duterte sa mamayang Pilipino. Ang ginawa lamang nila ay number 10 ang isang Congressman Dante Marcoleta na dapat inilabas nila na maging number 1. Oo nga. Kinontrol, no? Sobra. Kasi, sino ba naging number 1 ngayon? Under ng slate ng admin, si Tulfo. Erwin Tulfo. Diba? So, ibig sabihin pa, yung tao ngayon hindi lang, dito marami nagko-comment sa atin, maraming nanonood, mga subscribers, sa ilang DDS, vloggers, maraming salamat sa inyo. Pero mas marami pa rin ang mga silent majority na talagang galit na sa administrasyong ito dahil magtatatlong taon na yung mga ipinangako nila sa nakalipas na kampanya ay wala pa kahit isa silang nagagawa at walang nararamdaman ang mamayang Pilipino sa mga maayos nilang proyekto. At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita ngayon. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Marami pong salamat mga kababayan. Ingat and God bless.